Pastor Jerry, narito tayo para pag-usapan natin yung mga nangyari sa nakarang eleksyon. Kasi merong iba tuwa, iba naman lulugo-lugo. Hindi nila alam kung ano bang gagawin natin, yung kandidato hindi nanalo. Iba naman sobrang tuwa. Para bagang nakatuon ang mga mata natin sa eleksyon o kaya sa presidente. Ang dami na natin naging presidente. Mayroon bang magandang nangyari? O ano ba talagang dapat natin gawin? Sa inyo, ano nangyari sa lugar ninyo? Sa tingin ko kasi, because of our constitution na sinasabing we could have a plurality of president, ay kanya-kanyang butuhan. I know some family, 7 silang botante, 4 ang pinilian nila. Depende sa kanilang kursunada. May isa dahil magaling magsalita, sige po. Ang isa naman leadership, kay Gordon. Yung isa naman naawa kay Ninoy, sympathy vote. Pero yung malaki medyong talagang mapurso na maging ay sa religious vote. So pag hindi ho nanalo ang kanila namang kandidato, siyempre kahit masama yung kanilang pakiramdam dahil parang nagkamali sila ng choice. Pero sa tingin ko naman ay hindi. Wow. Okay. Sa inyo, Pastor Jerry, ano nangyari? Napansin ko, ang daming mga Kristiyano na lulugo-lugo. Para tayong sa panahon ng Panginoong Yesus, nung siya'y mamatay, ang daming mga disipulo na tahimik at lulugo-lugo. Alam niyo po, dapat time na tayo ay mag-refocus, Gawin na natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Nagapanan natin yung ating part sa pagboto at di naman tayo nagkakasala doon. Sapagkat sinunod naman natin kung ano yung nakalagay sa banal na kasulatan na kapatid natin sa Panginoon. Pero kung di naman napangyari, ang Panginoon natin nakaupo pa rin naman sa trono. Oo nga. Total tayo, Kristiyanong bansa, meron tayong salita ng Diyos. May mga nagbibigay ng mga prophetic word o kaya pahayag sa ating bansa. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos o prophetic destiny of the Philippines para naman ma-encourage yung mga viewers natin? Alam mo ninyo, Pilipinas ay unique sa ating bansa na pangalan. Natatandaan ko nung ako'y bata pang Kristiyano, nagsasaliksik ako ano ang isang bagay, ang isang nasyon ay naaangat. Ibig sabihin economic at saka military. At napag-alaman ko sa kasaysayan ng buong bansa, umpisa lalo na sa 15th century, meron 3 bansa ang naging economic power. One is Spain, 1500. Another is the Great Britain. During their time, 1800, they were able to conquer at least half of the globe. And then last but not the least, ang Amerika, 1900. At ang isang common denominator niyan, lahat itong bansang ito sa kanilang panahon ay nagpahayag ng magandang balita. Wow. At isa na nga ho yan, kaya umabot nga magandang balita sa atin dahil nga kay Magellan during the high time of Isabel and Philip, dumating dito ang cross 1521. At may isa pa ako napupuna. Kung ano ang isinulat sa Bibliang lengguwahe, yun ang nagiging lengguwahe ng buong mundo. Gaya ho ng Spain. Kaya nga ho buong America, South America, Spanish. Ngayon, Great Britain at saka English, America, English ngayon ang Bible natin. And so, napakapangyarihan ng magandang balita na yan. At napuna ko ho, ito'y umikot dahil nung panahon ni Pablo, Acts chapter 15, kung di ako nagkakamali, ay siya'y papunta ng Asia. Napigilan siya ng banal na espiritu dahil sa isang panaginip, Macedonian call. At bumalik siya sa Greece. At kaya nga, during the time, yung mga panahon ng mga hari at saka pope, doon nagkaroon ng evangelization in regards to Christianity. Nalipunta ho yan sa Amerika, umikot ng Pacific yan because of Magellan na stuck po sa Pilipinas. Tayo ho yung baton na magdadala ngayon ng magandang balita sa buong mundo. At hindi pa rin ho yan, may napuna din ho ako according dito, lahat ho ng ating paligid, ito po'y China, India, ay iba-iba hong relihiyon. We are the only quote-unquote Christian nation dito ho sa Far East. At tayo po ay, gaya nga sinabi sa Biblia, Matthew 25, the gospel will preach throughout the whole world and then the end will come. Yun lang ho ang aking pagnanaw siguro ho dito. May pag-asa ho Pilipinas. Maganda yan. Meron tayong historian dito. May prophetic destiny ang Philippines natin, di ba? Tama po yun. May prophetic destiny ang ating bansa. Sino man ang umupo, sino mang malagay,
mangyayari ang pangako ng Diyos sa ating bansa. At nalagay po sa iyan sa isang libro at malapit mag 20 years yung prophetic vision for the Philippines. Talagang mangyayari ito sapagkat ang ating bansa ay may destiny. Pangalan pa lang Philippines, taken from King Philip II, na binabanggit din ng Bible si Philip the Evangelist. So hindi katakataka na ang daming Pilipino sa iba't ibang mga bansa, sa buong mundo, kalat ang Pilipino because we have a destiny to fulfill. At may dadagdag ko tungkol paano naisulat yan. Alam ho nyo, noong 1989, nagpatawag ho ng mga lahat ho ata ng pastor, evangelist, nagkaroon ho ng meeting dito sa Folk Art Center o at sa meron hong PICC. Ang pangalan nito, kanilang tungkulin ay tawagan ho lahat ng mga pastor, prophet sa isang pagpupulong-pulong made by, inumpisan nito ng Billy Graham. Yung Luzon. At there was a Sun Convention ang tawag po niyan. There were about 5,000 people all over the world that have came here. And after the 3 days of prayer and conference, they all agree. 5,000 of them, they said, you Philippines is the one who had been called by God to bring this gospel throughout the whole world. At napupuna ko din ho pala, iba din ho pala ang paraan ng Panginoon. Amen. Pag lalo malaki ang gawain, mas medyo matagal ang preparasyon. So, alam mo ninyo, tayo umaabot na din sa 490 years after that. Kaya nga siguro palagay ko, ma-discuss din natin yan. So, it is a prophetic destiny for us in the Philippines. Amen. Kasi may nakalagay po sa Psalm 138, verse 8. For the Lord will fulfill His purpose for you. So dito, regardless kung sinong manalong presidente o kaya yung gusto mong mangyari sa ating bansa, so siguro mga presidente may kanya-kanya silang estilo ng pamumulo, maaaring na-frustrate tayo doon sa dati. Ngayon, bago na naman ito, mukhang bagito. No. Kasi kahit na sino ang nakalagay dyan, sabi nung Psalm 138 verse 8, gagawin pa rin ng Panginoon. Ang puso ng hari o pangulo, sabi ng Proverbs 21 verse 1, ay nasa kamay ng Panginoon. At like a water course, dadali niya kung saan niya gusto. Kaya kung ang presidente mo hindi nanalo, huwag kang malulungkot. Kasi nakalagay sa Bible, the Lord will fulfill His purpose for our nation. Nabanggit niyo po na tungkol sa kamay ng Panginoon, kasi dito po sa book ng Prophetic Vision for the Philippines, hindi po kamay ng politiko, Tama. kundi kamay ng Panginoon ang mag-aangat ng ating bansa. Hallelujah. Para ang kaluwalhatian hindi sa sino mang tao, kundi sa Diyos mismo. Kasi yung liberation ng mga Hebrews from the hands of Egyptians, hindi naman presidente o kaya yung pinuno talaga si Joseph Tapos from the bondage of slavery sa Babylon naman, ang ginamit King Cyrus of Persia. So hindi naman to mga Kristiyano o born again. So pwedeng gumamit ang Panginoon kung sino man para ang bida, hindi ang presidente, kundi ang Panginoon. So tayong mga nilalang ng Panginoon dito sa ating bansang Pilipinas at mga kabataan, mga nanay, mga ano bang magagawa natin? Lalo yung mga kabataan, wag po sa karsada. Ano ba mga dapat natin gawin para matulungan yung ating gobyerno? Sa mga youth naman, alam ho ninyo ang tawag